Hello everyone, and welcome back to the Funny Pulpit PH Faith in Real Life. Kung first time mo dito, welcome ka dito. O kung galing ka sa first episode natin, salamat sa pakikinig. Last time, pinag-usapan natin kung paano bumalik sa Diyos kapag napalayo ka na. And today, pag-uusapan naman natin ang isang struggle na sobrang totoo, pero bihirang inaamin ng diretsahan. Paano ka magdadasal kapag wala kang gana? Our episode today is called Pray It Forward, paano magdasal kapag wala kang gana. Medyo funny. Pero sana hindi lang tayo mapasmile, sana mapalapit din tayo sa Panginoon. Kasi totoo lang, may mga araw na hindi ka naman galit sa Diyos, hindi ka naman totally cold, pero parang wala ka lang gana mag-pray. Pagod ka, busy ka, distracted ka, mabigat ang loob mo, o minsan hindi mo rin ma-explain, parang dry lang. And maybe may nakikinig ngayon na ganyan ang sitwasyon. Naniniwala ka pa rin sa Diyos. Mahal mo pa rin siya. Pero kung honest ka, ang prayer life mo parang naka-scene zone. Hindi naman blocked, hindi naman deleted, pero hindi active. At minsan doon tayo kinakain ng guilt, iniisip natin, bakit ba ganito? Dati ang dali kong mag-pray. Dati excited ako. Bakit ngayon parang pilit? Bakit ngayon parang tahimik? At gusto kong sabihin ito ng malinaw. Ang struggle sa prayer ay hindi automatic na ibig sabihin wala kang faith. Minsan, ang ibig sabihin lang nun, tao ka. Napapagod ka, nadidistract ka, nasasaktan ka, at minsan, hindi mo alam paano ulit magsisimula. Pero salamat sa Diyos dahil ang relasyon natin sa Kanya ay hindi nakasalalay sa performance natin, kundi sa biyaya niya. Hindi ibig sabihin na okay lang pabayaan ang prayer life. Okay? Pero ibig sabihin kapag nahihirapan ka, hindi ka tinataboy ng Diyos. He invites you. Kasi minsan akala natin para makalapit sa Diyos, kailangan prayer mode na agad. Parang kailangan deep agad, na may full emotions, may complete words, may dramatic music sa isip. Pero ang totoo, prayer is not a performance. Prayer is dependence. Hindi ito spoken word contest. Hindi ito holy speech presentation. Hindi ito paramihan ng malalalim na words. Prayer is simply coming to God as you are. Minsan iniisip natin, wala akong gana, so baka hindi muna ako mag-pray, baka disrespectful. Pero isipin mo ito, mas gusto ng Diyos ang totoong puso kaysa magandang script na hindi naman sincere. Mas gusto niya ang, Lord, pagod po ako. Lord, wala po akong masabi. Lord, honestly, wala akong gana, pero nandito ako. Okay, that is still prayer. At minsan, yung pa nga ang pinaka-totoong prayer, kasi prayer is not about impressing God. It is about expressing your need for God. At alam mo kung ano ang problema minsan. Kapag wala tayong gana mag-pray, hinihintay natin ang feeling. Parang iniisip natin, magpe-pray ako kapag inspired na ako, kapag okay na mood ko, kapag spiritual na ulit pakiramdam ko. Pero paano kung hindi dumating agad ang feeling? Doon pumapasok ang faithfulness. Kasi ang prayer life, hindi lang built on feelings. It grows through grace-fed discipline. Hindi ibig sabihin nun robotic ka na lang. Ibig sabihin lang, hindi mo hihintayin ang gana bago ka lumapit sa Diyos. Lalapit ka sa Diyos para bigyan ka niya ng tamang puso. In other words, hindi prayer ang reward ng gana. Minsan, prayer ang daan pabalik sa gana. At gustong-gusto ko iyan. Dahil ipinapakita noon na si Lord ang source, hindi tayo. Kaya kung wala kang gana mag-pray, heto ang una mong tandaan. Number 1, start small but start real. Hindi mo kailangang 1 hour agad. Hindi mo kailangang iyakan agad. Hindi mo kailangang maging super poetic. Pwede kang magsimula sa, Lord, help. Lord, pagod ako. Lord, hindi ko alam, sasabihin ko, di ba? Lord, ayokong lumayo. Lord, tulungan mo akong manalangin. Simple, maikli. Pero totoo, saan ang alam mo? Ang simpleng panalangin na galing sa pusong umaasa sa Diyos ay mahalaga sa Kanya. Hindi minamaliit ng Panginoon ang maliliit na simula. Number 2, pray honestly, not impressively. May mga tao kasi kaya hirap mag-pray dahil feeling nila kailangan ang ganda pakinggan. Pero ang Diyos hindi naman naghahanap ng eloquence. Okay? Ang hinahanap niya ay dependence. Hindi niya kailangan ma-impress. Mahal ka na niya kay Kristo. Kaya kung ang prayer mo today ay, Lord, confused ako, Lord, hurt ako, Lord, numb ako, Lord, nandito lang ako. That is not a weak prayer. That is an honest prayer. And honest prayers honor God because they acknowledge
that He sees the truth anyway. Number 3, use scripture when words fail you. Kung ubos ka na, kung wala kang masabi, pwede kang humawak sa salita ng Diyos. Pwede mong basahin ang isang psalm, pwede mong ulitin ang isang verse, pwede mong gawing panalangin ang nababasa mo. Halimbawa, Lord, you are near to the broken-hearted. Panginoon, totoo po ito, pero pakiramdam ko ang layo ko, ilapit mo po ako. O kaya, the Lord is my shepherd. Lord, kung ikaw ang shepherd ko, gabayan mo po ako kasi litong-lito ako. Minsan, kapag wala kang sariling words, borrow God's words. At hindi iyon fake. Iyon ay faith. Number 4, remember who you are talking to. Hindi ka lang nakikipag-usap sa hangin. Hindi ka nagsasalita sa kawalan. Hindi ka nagmo-monologue sa dilim. You are coming before a holy, loving, merciful God. Ang Diyos na pinapanalanginan natin ay hindi distant at cold. Siya ay Ama. Siya ay mabuti. Siya ay matiyaga. Siya ay nakikinig. Siya ay worthy of worship. Kaya kahit wala kang gana, karapat-dapat pa rin siyang lapitan. At dito pumapasok ang worship. Kasi prayer is not only asking, prayer is also adoring. Minsan, kaya hirap tayo mag-pray kasi punong-puno tayo ng sarili nating pagod, problema, at isipin. At totoo naman yon. Pero kapag nagsimula tayong tumingin sa kung sino ang Diyos, unti-unting naaayos ang puso natin. Hindi dahil nawala lahat ng problema, kundi dahil naalala natin kung sino ang kasama natin sa problema. Pwede kang magsimula sa worshipful prayer tulad ng, Lord, hindi man magulo ang isip ko, nananatili kang mabuti. Panginoon, kahit dry ako, karapat-dapat ka pa ring purihin. Lord, kahit mahina ako, hindi ka nagbabago. That is prayer. That is worship. That is grace meeting weakness. Number 5, do not confuse dryness with rejection. Importanteng marinig mo ito. Kapag tahimik ang pakiramdam, hindi ibig sabihin nun malayo ang Diyos. May mga season na hindi emotional, may mga season na hindi intense, may mga season na parang ordinary lang. Pero hindi nakadepende sa feelings mo ang presence ng Diyos. God is faithful even when your emotions fluctuate. Kaya wag mong isipin na dahil dry ka, ayaw na sa'yo ni Lord. Wag mong isipin na dahil nahihirapan ka, sarado na ang langit. Wag mong isipin na dahil wala kang gana, wala ka ng pag-asa. No. Ang biyaya ng Diyos ay hindi na uubos dahil lang mababa ang energy mo. At salamat sa Panginoon para doon. Because if God only welcomed us when we felt spiritually strong, sino pa ang makakalapit? We come because of Jesus. Hindi dahil deserve natin. Hindi dahil ang ayos ng spiritual mood natin. Hindi dahil kumpleto ang discipline tracker natin. We come because Christ made a way. Dahil kay Jesus, may access tayo sa Ama. Dahil kay Jesus, pwede tayong lumapit ng may pagtitiwala. Dahil kay Jesus, kahit mahina tayo, hindi tayo hopeless. So if today your prayer life feels weak, remember this. Your weak prayer offered in faith is still heard by a strong Savior. At bika iyon ang kailangan marinig ng puso mo ngayon. Hindi mo kailangan maghintay maging super Christian bago mag-pray. Ay, hindi mo kailangan maging emotionally complete bago lumapit sa Diyos. Hindi mo kailangan ayusin lahat bago magsalita sa Kanya. Lumapit ka ngayon. Mahina man, simple man, bitin man, basta totoo. Because God honors the humble heart that comes. At baka may ilan sa inyo na gusto nang bumalik sa prayer, pero hindi alam ang eksaktong sasabihin. So, let me help you with a simple prayer. Pwede mong gawing sarili mong prayer ito. Panginoon, aminado po ako, hirap akong manalangin. Minsan pagod ako, minsan distracted ako, minsan wala talaga akong gana, pero salamat dahil hindi mo ako tinataboy. Salamat dahil sa pamamagitan ni Jesus, makakalapit pa rin ako sa iyo. Turuan mo akong manalangin. Bigyan mo ako ng pusong gustong lumapit sa iyo. At kahit mahina ako, tulungan mo akong maging tapat. Panginoon, karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang lapitan.
karapat-dapat kang sambahin. Ibalik mo ang puso ko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. If that prayer reflects your heart today, then praise God. Hindi man dramatic ang simula, biyaya pa rin iyon. At baka ito ang gusto kong iwan sa iyo today. When you do not feel like praying, do not run from God. Run to Him badly if you must, but run to Him. Kahit sabog, kahit pagod, kahit maikli, kahit paulit-ulit. Because the point is not perfect prayer. The point is a real God who welcomes weak people through Jesus. At doon tayo dapat mapuno ng pasasalamat at pagsamba. Purihin ang Panginoon dahil hindi niya hinihintay na maging polish tayo bago niya tayo tanggapin. Purihin ang Panginoon dahil si Jesus ang dahilan kung bakit may daan tayong lumapit. Purihin ang Panginoon dahil kahit kulang ang salita natin, hindi kulang ang awa niya. Thank you for listening to this episode of the Funny Pulpit PH Faith in Real Life. Kung may tinamaan ka rito, share mo ito sa isang kaibigan na baka lowbat ang prayer life pero hindi pa tapos si Lord sa kanya. This has been Pray It Forward, paano magdasal kapag wala kang gana. At tandaan mo, kapag wala kang gana, may biyaya pa rin. Kapag bitin ang salita mo, buo pa rin ang awa niya. Kapag mahina ka, nananatiling karapat-dapat ang Diyos sa iyong panalangin at papuri. All praise to the Lord, and I'll see you in the next episode.